tayo. Ang ulam ko nga po pala din sa bukid, nilagang talbos ng kamoting baging, tortang dahon ng ampalaya, saka ho ginisang century tuna. Ay, hi mga katroops, magandang buhay, magandang umaga. Ngayon umaga nga ho pala ay magpapatuka muna ako ng manok. Pagkatapos ko nga ho pala magpatuka, ako'y magkakape po muna, saka magtitinapay na din ho. Ayun, kape po tayo mga katroops. Si Uno nga ho pala ay mahilig nga din ho pala sa tinapay. Kaya pag kumakain nga ho pala ako ng tinapay habang nagkakape, ilagay ko nga ho palang kasalo yan si Uno. Monay nga ho pala yan tawag namin din sa amin. Sa inyo ga mga katroops, ano nga ho palang tawag sa inyo niyang mga monay na iyan? Ay iyo nga i-comment sa comment section at i-comment nyo na din ho kung taga saan ho kayo, para alam ko ho kung saan ho tawag iyan. Pagkatapos ko nga ho pala magkape, magpo-proning ho naman ako ng kalamansi. Kamatis ho pala. Yan ho yung binabawasan ko ho ng mga sanga sa ilalim ho ng mga puno, para mas gumanda pa ho yung ating kamatis. Pagkatapos ko mag-proning ng kalamansi, ng kamatis, ay kukuha naman ho ako ng talbos ng kamote. Ay ako'y nalilito na sa kalamansi at kamatis na iyan. Yan nga ho palang talbos ng kamoting baging, ay napakasarap nga ho pala niyan. Ay mapal nilagaman at perito, tapos isasawsaw nyo ho sa bagoong. Pagkatapos nga ho pala ay kinuha ko na nga ho pala itong malaking patola. Yan nga ho pala ay gagawin natin pang binhe at pwede ho rin hong panghilod. Maganda nga ho palang gawin panghilod iyan. Ay napaka-smooth sa balat. Ayun, at magluluto na nga din ho pala ako. Ay hindi ko pa nga ho pala alam kung anong lulutuin ko. Tapos nakita ko nga ho pala itong dalawang dilata, inamili nga lang ho pala ako diyan. Tinanggalan ko nga ho pala ng balat para surprise kung ano nga ho pala yung ating uulamin. Pagkatapos nga ho pala ay nanguha nga lang ho pala ako diyan na dahon ho ng ampalaya. Ay ang akin nga ho palang gagawing luto diyan ay tortang dahon ng ampalaya. Ay napakasarap ho niyo. Kung hindi nyo pa ho na itatry, ay inyong itry na ho, ay paniguradong ay napakasarap po talaga. Pagkahigop ko nga ho pala ng kape, akin nang binuksan ng dilata para malaman ko na kung anong laman ho nito. Yung pagkabukas nga ho pala ay century tuna ang laman. Kaya kinuha ko na ho yung mga gagamitin ho natin. Kumuha nga lang ho pala ako dyan na siling panigang. Tapos kinuha ko na nga ho din pala yung paminta. Wala nga ho pala akong pamintang durog, kaya ako na lang ho nagdurog ng paminta. Tapos naghiwa na nga din ho pala ako ng sibuyas na puti. Bali pabilog nga ho pala ang ginawa ko diyan. Dahil ginisa lang ho ang gagawin ho nating luto din eh. At maglalagay nga din ho pala ako dyan ng dahon ng laurel. Naghiwa na nga din ho pala ako ng sibuyas na pula, saka ho ng bawang, saka ho ng siling labuyo at panigang. Napakasarap ho kasi nito pag maanghang. At kung ayaw nyo naman ho na maanghang, ay pwede ho kayo hindi maglagay ng siling labuyo. Kahit siling panigang lang ho, ay okay na ho kayo sa buhay ko. Pero lang ho. Ayan, at nagtadad na nga ako ng bawang, saka ho ng siling panigang. Paniguradong buhay mo isasaya sa piling ko. Pero lang ho. Ayan, ito nga ho pala yung siling labuyo natin. Basta always I love you. Sorry. At naglagay nga lang ho pala ako ng apat na itlog. At aking i-scramble lang. Tapos akin na pong gagayatin itong dahon ng ampalaya. Ilalagay ko ho yan din sa scramble na itlog. Pamintang durog at pampaalat lang ho yung aking ilalagay diyan. Ay panigurado napakasarap ho niyan. Kaya kung hindi nyo pa ho yan nasusubukan, ay inyo na hong subukan akong mahalin. Ay biro lang ho. At naglagay na nga din ho pala ako ng konting ginisa. Naglagay na nga din ho pala ako ng konting siling panigang. Pagkatapos ko nga ho palang i-scramble, ay mag-uumpisa na nga ho pala ako magparikit. Tapos ilalagay ko na ho yung talyase. Ayun, at maglalagay nga ho pala ako ng dahon ng saging para hindi ho siya manikit. Tapos maglalagay ho ako ng langis. Kaya nga ho pala ganyan yung aking langis. Ay, yan nga ho pala yung pinagpirituhan ko ng ulo ng baboy. Eh sayang naman kung aking itatapon. Ayan, at nilagay ko na nga ho pala yung tortang dahon ng ampalaya. Scramble egg po yan na may dahon ng ampalaya. Wala, gusto ko lang magluto ng ganyan eh. Pwede ring dahon ng malunggay. Basta ho mga masusustansyang dahon ay pwede ho nating itorta. Pagkahango ko nga ho pala ay ako'y magigisa na. Pinagsabay-sabay ko na nga ho palang igisa yung sibuyas, bawang, siling panigang, siling labuyo, saka ho yung dahon ng laurel. Pagka golden brown na nga ho pala yung bawang, ay akin na hong ilalagay yung century tuna. Nagdagdag nga ho pala ako ng langis diyan. Medyo nakulangan ho ako. Tapos naglagay na nga din ho pala ako ng pampaalat. Dahil isang kulo nga lang ho pala ang gagawin ko diyan. Nilagay ko na nga din ho pala yung mga buong sili. At yung sibuyas na bilog nga ho palang iyan ay mamaya ko ho ilalagay pagkahango. Pagkaluto nga ho pala ay magpapakulo lang ho ako ng tubig para palambutin ho yung talbos ng kamoting baging. At habang hinihintay ko nga ho palang kumulo, akin mo lang ilalagay yung mga sariwang sibuyas din sa ibabaw. At pagkakulo nga ho pala ilalagay ko na yung yung talbos ho ng kamoting baging. Ayan, napakasarap ho niyan mga katroops. Mapanilagaman o pirito ay napakasarap po niya. Lalo na't pag isasawsaw mo sa bagoong, ay talaga naman. Tuwing matatapos nga ho pala ako magluto at may natitira pa pong apoy,
kahoy, ay nagpapakulo na ho ako ng tubig para sa pangkape ho natin mamaya. Ayun ho mga katrops, kain ho tayo. Ang ulam ko nga po pala din sa bukid, nilagang talbos ng kamoting baging, tortang dahon ng ampalaya, saka ho ginisang century tuna. Ay pag ganun naman talaga ang iyong ulam ay mapapa-unli-rice ka talaga. Ay dapat ho ay madami ang iyong sinaing. Ay masarap pa ho din ay maanghang ho yung ating ulam. Ayun mga katrops, nakapagtortang dahon ng ampalaya ka na ba? Ay iyong ang i-comment kung nakapagluto ka na ng ganyan. At ilagay mo na rin kung tagasan ka para alam ko. Ay kung hindi pa nga pala ninyo nagagawa yan, ay inyong iluto na, ay napakasarap ho talaga. At kung napapansin nyo nga ho pala yung lamesa sa likod, ay dun dapat ho ako kakain. Ay sakto naman umulan. Kaya din ay sumilong muna ako sa aking munting kubo. At buti na lang ho talaga yung nakapaggawa ng kubo din sa bukid. Ay pag umulan at umaraw ay may masisilungan ho tayo. Tayo hanggang huli. Ay biro lang ho. Ayun mga katrops, at kung hindi ka pa nga po pala nakafollow sa akin, ay baka ma-follow mo na ako ngayon.